Mga idol at kabayan, ito ang mga impormasyong dapat niyong malaman sa ating Sunday Vlog Special. Secretary Mark Villar kinumpirma ang mga proyektong natapos ng Administrasyong Duterte simula 2016 hanggang 2020. Halos triple ang ginastos ng gobyerno ngayon upang mas maraming infrastruktura ang nasimulan, nagawa at ang pinakamahalaga ay natapos. Well, syempre hindi rin magpapahuli si Secretary Art Tugade kung mga accomplishment lang ang pag-uusapan. Tara, panoorin natin ang video dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, pag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Sinabi ni Secretary Villar na mula noong 2016 ang programang pag-infrastruktura ay nakapag-impleyo ng 6.5 milyong mga manggagawa, buuin at pagbutihin ang 26,474 na kilometro ng mga kalsada at 5,555 kilometro ng mga tulay at ipinatupad ang 10,376 na mga proyekto upang masolusyonan ang mga baha sa buong bansa. Para sa huling taon ng Administrasyong Duterte, sinabi ng kalihim na layunin ng pambansang pamahalaan na makabuo ng karagdagang 1.6 milyong higit pang mga trabaho. Ayon kay Secretary Villar, ang target po natin this year is 1.6 million jobs. Kaya napakalaking bagay po na habang ginagawa ay nakapag-generate po tayo ng trabaho. At pag natapos ang mga projects, syempre magkakaroon ng mga investment, magkakaroon ng mga opportunities ang ating mga kababayan, lalo na sa probinsya dahil magkakaroon ng connectivity. Sinabi ng kalihim sa isang press briefing, ang DPWH head o boss at tinatawag ding chief builder na kasalukuyang administrasyon ay higit na isiniwalat na ang paggastos sa infrastruktura ng gobyerno ngayon ay halos triple mula 2016 hanggang 2020 kung ihahambing sa numero mula 2011 hanggang 2015. Mula 2011 hanggang 2015 ang kabuang accomplishment sa proyekto ay nasa 820 billion peso lamang. Ngunit sa mga taon ni Pangulong Duterte, ang kabuang katuparan ng proyekto ay umabot sa 2.536 trillion peso. Wow! Ang laki! Dagdag pa dito, ayon sa Department of Public Works and Highway, nakapagtayo din sila ng 220 evacuation centers, 144,925 classrooms, 89 TICAS projects o tinatawag na tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad. Ito yung mga proyekto para sa Armed Forces of the Philippines katulad ng mga military camps, military multi-purpose buildings at iba pa. Pero syempre hindi nagtatapos dito ang mga pagagandang balita dahil hindi rin magpapahuli kung accomplishment lang naman ang pag-uusapan dahil meron pang isang alas si Pangulong Duterte na namamahala upang mabigyan ng komportabling pamumuhay ang mga Pilipino. Wala nang iba pa kundi si DOTR Secretary Tugade. Pakinggan natin ang kanyang naging pahayag. Bago pumasok ang Duterte administration, tinaguri ang worst airport ang Ninoy Aquino International Airport dahil sa pangit na serbisyo, mahabang pila, laglag pala, bukas bagahe at sa mga dishonest na mga airport staff. Problema din sa mga pantalan at maging sa mga tren at riles ang malaking problema ang sumalubong kay Department of Transportation Secretary Arthur Tugade. Nakita ko yung problema, I was challenged. Kasi hinimay ko yung problema. Nakita ko yung tinatawag na low-hanging fruits. Meron yung mga medium-term problem at meron yung long-term na pangangailangan. Polisiya, struktura. A-addressing ko yan. My mentality is challenged. My commitment is preserved. Anong sabi nila sa MIA? One of the worst airports in the world. Barely 1.5 years during our stay. What used to be one of the worst in the world became, per Skytrax, one of the most improved airport in the world. Now, anyone can travel, local or foreign, is smooth and comfortable sa MIA at sa mga ibang paliparan. That is a low-hanging fruit. Halimbawa sa aviation, alam mo ba yung radar ko natin noon? 3 lang. Sa buong archipelago, 3 lang ang radar na nagkokontrol ng mga paliparan for so many years. Ang territory ng Pilipinas is wide and sparse and walang radar. As we speak today, addressing the requirement of security, meron na ho tayong additional 10 radars, naging 13 yung radars, meron ka pang satellite communication na itinayo yan, na kung saan mamomonitor mo yung punctuality ng lipad ng mga aeroplanong palabas at papasok. Mamomonitor mo yung identity ng mga aeroplanong lumilipad
sa himpapawid ng Republika ng Pilipinas. Ayon sa summary ng DOTR Kaab Airport Project, 121 project completed, 114 ongoing, and 75 project ang under procurement. Problema din ang sumalubong sa administrasyon pagdating sa mga tren at mga riles nito. Kulang sa bagon, mapagal at takbo at laging laman ng balita ang tinatawag na MR-TIRIC. Puro sira, puro hinto, puro diskarga. Kung hindi man monthly, weekly. Kung hindi man weekly, daily. Alam mo yan kung sumasakay kayo dyan? Nakikita sa dyaryo, front page, yung mga pasahero naglalakad sa ibabaw ng tren kasi huminto yung tren. Ngayon ho sa MRT3, smooth sailing tayo ngayon. So far, knock on wood, sana magtuloy-tuloy yan. Kasi in-address ho natin yung signaling, yung power, yung relays, yung coaches, in-address natin lahat. May reklamo nga ngayon, imbis na napakainit, ang reklamo nila ngayon, pati PNR, napakalamig. Noon, ang dinadaanan lang ho ng PNR, kulang-kulang 20 stations. Ngayon, sa PNR, makakalagpas ka na ng 30 stations. Hindi ho ba mobility and connectivity yan? Hindi ho ba convenience yan? Ganun ho. So yung PNR na yan, hindi lang ho pang Metro Manila yan. Yung PNR projects papuntang Bicol. Yung PNR projects papuntang Clark. Yun ho yung kabuuan yan. Mula 77 kilometers ngayon, 1,200 kilometers at mas umahaba pa mula sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Sa summary report ng DOTR, 8 ang ongoing construction and ongoing rehabilitation, 4 naman ang for construction. Ang Pilipinas, napakaraming isla, kaya ang mga pantalan, malaki ang tulong sa pamumuhay ng mga Pilipino. Taong 2016, nakita ni Secretary Tugade ang problema sa mga pantalan. Ang Pilipinas ay tinatawag na archipelago. Mas maraming dagat at tubig dyan kaysa lupa. Ang problema, walang connectivity. Ito yung maritime sector na kung saan kinabibilangan ng PPA, ng kinabibilangan ng Marina Coast Guard, lahat ho yan, sama-sama yan. Sa termino ng presidente, yung pinakamalaking maritime port, parang airport, ang kapasidad ng 3,000 passengers. Ang isa pang mas malaking maritime port, 4,000 ang capacity. Yung lighthouse. Ilan ang gumagana ng lighthouse dyan nung nag-assume kami? Mga 600, kulang-kulang 600 dyan na lighthouse. Nagulat ka. Ilan dyan ang umaandar? Less than 15%. Ngayon ho, hangarin namin na ayusin lahat yan. So, ito, meron yan. Summary of DOTR PPA Seaport Projects July 2016, March 2021. Kinikilala namin yung liderato ng presidente. Kinikilala namin yung misyon ng presidente. Nagbunga ho yung sakripisyo, trabaho at commitment, hindi ko lang ako, but yung aking mga kasamahan, kagaya ng mga pamunuan at mga rank and file sa air sector, sa maritime sector, sa rail sector, saka sa aviation sector. Sama-sama ho kapit-bisig ng ginawa. At kung tinitignan ko yung nagawa, for the last 5 years, sabi ko, panalo. Panalo. Hindi man tapos 100%, pagkat sa laki ng problema, marami at samot-sari ho dyan ang hindi mo masosolve 100%. Pero marami rin ang mauumpisahan mo under the concept of partial operability. Para nang sa ganun, kung maumpisahan man ngayon at hindi natapos, maitutuloy nung susunod na administrasyon. Kung naumpisahan man ngayon at natapos, then we have achieved the marching order of the President, make the Filipino life convenient and comfortable. Laban Pinas.